Ang kamoting kahoy ay isang uri ng root vegetable na mayroong high amount ng nutrients, vitamins at minerals. Kaya naman ito ay kinukonsider bilang one of the leading food plants in the world. Dahil sa neutral flavor nito, ang kamoting kahoy ay pwede mong gawing suman, ginataan o cassava cake. Narito ang ilan sa mga amazing benefits na hatid ng kamoting kahoy o cassava. Number 1, pinopromote ang healthy gut. Ang kamoting kahoy ay siksik sa resistant starch at fiber na nagsisilbing prebiotic. Piniferment ito ng gut bacteria para makapag-produce ng short-chain fatty acids o good bacteria tulad ng butyrate na makakabuti sa iyong gut health. Piniprevent nito ang inflammation sa gut at pinapababa ang risk ng colon cancer. May kakayahan ang resistant starch at fiber na i-promote ang good digestion. Maaari itong makatulong upang maiwasan at maibsan ang iba't ibang digestive problems, kagaya ng gas, bloating at constipation. Pinopromote rin ito ang regular bowel movement na makakatulong para maalis ang mga harmful toxins at waste mula sa iyong katawan. That's why ang pagkonsume ng kamoting kahoy ay makakabuti sa iyong digestion. Number 2, ni-regulate ang blood sugar. Dahil sa taglay nitong high amount ng resistant starch at fiber, ang pagkonsume ng kamoting kahoy ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng iyong blood sugar. Kung mayroon kang diabetes o at risk kang maging obese, mainam na isama sa iyong regular diet ang kamoting kahoy. Ang fiber at resistant starch na taglay nito ay hindi kayang tunawin ng iyong intestine. As a result, makakatulong ang mga ito para bumagal ang glucose absorption at mapigilan ang biglaang pagtaas ng iyong blood sugar pagkatapos kumain. Makakatulong din ang mga nasabing compounds para gumanda ang insulin sensitivity at pinupromote nito ang production ng healthy gut microbiome. Kaya ang kamoting kahoy ay makakatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels. Number 3, makakatulong sa weight management. Maliban sa kakayahan nitong pagandahin ang digestion at blood sugar control, ang fiber at resistant starch na makukuha sa kamoting kahoy ay makakatulong sa weight management. Dahil hindi kayang tunawin ng ating intestine ng fiber at resistant starch, makakatulong ang mga ito para maiwasan mo ang food cravings. Pinopromote nito ang feeling of fullness o satiety. Ibig sabihin, makakaramdam ka ng pagkabusog ng mas mahabang oras. Mababawasan din ang iyong calorie intake dahilan para bumaba ang iyong timbang. Ayon sa mga pag-aaral, ang fiber na taglay ng kamoting kahoy ay nakakabawas ng cravings o pananabik sa mga maalat, matamis at matatabang pagkain. Kaya swak isama ang kamoting kahoy sa iyong diet para mapanatiling healthy at normal ang iyong timbang. Number 4, pampalakas ng immune system. Ang 100 grams na kamoting kahoy ay nagtataglay ng 20.6 mg o halos 20% daily value ng vitamin C na makakabuti sa iyong immune system. May kakayahan ng vitamin C na i-promote ang production ng white blood cells na nagbibigay proteksyon sa iyong katawan laban sa impeksyon. Napatunayan din sa pag-aaral na makakatulong ang vitamin C upang magkaroon ka ng proteksyon laban sa oxidative stress na nagdudulot ng antioxidant at free radical imbalance. Ang oxidative stress ay nagko-contribute rin sa development at progression ng maraming sakit kagaya ng cancer, diabetes, cardiovascular diseases, inflammatory disorders, Alzheimer's at Parkinson's disease. Kaya ang pagkonsume ng vitamin C-rich food tulad ng kamoting kahoy ay mainam para ma-boost ang iyong immunity. Number 5, makakabuti sa heart health. Another benefit na hatid ng kamoting kahoy ay makakabuti ito sa iyong heart health. Ang isang tasa na lutong kamoting kahoy ay nagtataglay ng halos 558 mg ng potassium o 16 to 21% daily recommended intake nito. Mahalaga ang papel ng potassium upang mapanatiling healthy ang iyong heart health. Pinopromote nito ang maayos na function ng nerves, muscles at heart. Makakatulong din ang potassium para ma-regulate ang iyong blood pressure. Ang magnesium ng kamoting kahoy ay may kakayahang balansehin ang calcium para mapanatiling healthy at stable ang heartbeat. Mayroon din itong vitamin C at B vitamins na nagsisilbing antioxidant. Pinoprotektahan nito ang arteries, pinapababa ang bad cholesterol oxidation at pinapataas ang good cholesterol levels. Number 6, pinopromote ang wound healing.
Kung mayroon kang infection, autoimmune disease, o musculoskeletal disorder, maaaring tumaas ang iyong risk na magkaroon ng sugat at iba pang injuries. Buti na lang, ang kamoting kahoy ay mayaman sa vitamin C na may kakayahang i-promote ang wound healing. Ang isang tasa nito ay nagtataglay ng 42.4 mg ng vitamin C o halos 50% ng daily recommended intake nito. Sinusuportahan ng vitamin C ang production ng collagen, isang uri ng protein na matatagpuan sa katawan ng tao. Pinopromote ng collagen ang mabilis na paggaling ng sugat, pinapawi ang kirot na sanhi nito, at piniprevent ang impeksyon. Kaya naman pwede mong kainin ang kamoting kahoy para mas mabilis na gumaling ang iyong mga sugat. Number 7, pinapababa ang risk ng metabolic syndrome. Ang metabolic syndrome ay tumutukoy sa group ng 5 medical conditions na maaaring humuntong sa diabetes, heart disease, stroke at iba pang health problems. Ito ay matutukoy kung mayroon kang abdominal obesity, high blood pressure, high blood sugar, high blood triglycerides, at low levels ng good cholesterol. Sa United States, 1 sa 3 matatanda ay mayroong metabolic syndrome. Gayunpaman, maaari mong maiwasan ang mga nasabing medical conditions kung isasama mo sa iyong diet ang kamoting kahoy. Siksik ito sa flavonoids, fiber at potassium na nagbibigay proteksyon laban sa development ng metabolic syndrome at mga komplikasyon na sanhi nito. Ang taglay nitong antioxidant vitamins ay makakatulong din para bumaba ang risk mong magkaroon ng metabolic syndrome. Number 8, pinopromote ang healthy bones. Aside from that, ang kamoting kahoy ay makakabuti sa iyong bone health. Ang isang tasa ng kamoting kahoy ay nagtataglay ng 27 mg ng calcium, 35 mg ng magnesium, at 451 mg ng potassium. Mayroon din itong small amounts ng thiamine, riboflavin at niacin. Ang mga nasabing compounds ay makakatulong upang mapanatiling healthy at matibay ang iyong mga buto. Pinopromote ng calcium ang development ng strong bones para maiwasan ang risk ng osteoporosis. Ang magnesium ay makakatulong din sa bone healing dahil kaya nitong i-activate ang vitamin D. Samantala, ang potassium na makukuha sa kamoting kahoy ay makakatulong sa pag-neutralize ng excess acid sa iyong katawan na posibleng magdulot ng calcium loss. Number 9, pampalakas ng muscles at joints. Kung kayang patibayin ng kamoting kahoy ang iyong mga buto, kayang-kaya rin itong palakasin ang iyong mga muscles at joints. Ang taglay nitong vitamin C ay makakatulong para bumaba ang pro-inflammatory mediators at tumaas ang healing mediators nang sa gayon ay gumaling ang tissues sa iyong katawan. Piniprevent nito ang inflammation o pamamaga ng joints na sanhi ng osteoarthritis. Kayang i-stimulate ng vitamin C ang production ng collagen na kailangan sa pagsasaayos ng body tissues, kagaya ng tendons at cartilage. Pinapanatili rin nito ang elasticity at strength ng connective tissue. Kaya ang kamoting kahoy ay swak na isama sa iyong regular diet, lalo na sa diet ng mga matatanda. Number 10, pampaganda ng skin. Last but not least, ang kamoting kahoy ay makakatulong din para gumanda ang iyong skin. Dahil mayroon nitong high amount ng vitamin C, ang regular consumption nito ay nire-recommend para mapanatiling glowing at young looking ang iyong skin. Ang vitamin C ay isang powerful antioxidant na nagpo-promote ng makinis at maaliwalas na skin complexion. Pinopromote rin nito ang collagen production na mahalaga upang mapanatili ang skin elasticity at hydration. Additionally, ang vitamin C ay makakatulong para maiwasan ang redness, hyperpigmentation, at signs ng premature aging. Pinoprotektahan din ito ang iyong skin mula sa mga pinsalang sanhi ng free radicals. Pero bago ka kumain ng kamoting kahoy, alamin muna natin ang mga side effects nito. Ang kamoting kahoy ay starchy at siksik sa energy. However, ito ay nagtataglay ng hydrocyanic acid o cyanogenic glycosides, isang poisonous chemical na posibleng magdulot ng mga malalang side effects. Ang kamoting kahoy ay posible ring mayroong pesticides, herbicides at trace metal elements. Ayon sa mga report, ang labis na pagkonsum ng active cyanide ay nagdudulot ng intoxication, low levels ng iodine, tropical axatic neuropathy, increased risk ng goiter, at pagkaparalisa ng mga binti sa mga bata.
Kung hindi ito maaagapan, posibleng humantong sa kamatayan ang cyanide poisoning. Kaya ang kamoting kahoy ay hindi mo pwedeng kainin ng hilaw. Mayroon din itong high amount ng calories na maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang, lalo na kung sobra-sobra ang iyong kakainin. On the contrary, ang kamoting kahoy ay safe kainin, basta ito ay ibinabad ng matagal sa tubig at pinakuluan o niluto ng maayos. Pero kung ikaw ay buntis o nagbe-breastfeeding, mainam na kumonsulta muna sa iyong doktor bago ka kumain ng kamoting kahoy. Hindi rin ito dapat ipakain sa mga sanggol at maliliit na bata dahil hindi pa gaanong nadidevelop ang kanilang digestive system. Dapat ding iwasan ng mga taong may kidney problems ang pagkonsum ng kamoting kahoy dahil mataas ang potassium content nito. Kung mayroon kang latex allergies, ang pagkonsum ng kamoting kahoy ay maaaring magdulot ng hives, swelling, vomiting, o difficulty breathing. Kaya ni-recommend na kumonsulta muna sa doktor ang mga taong may health condition o iniinom na medication bago kumain ng kamoting kahoy para masiguro ang kanilang kaligtasan. Ano ang recommended daily intake ng kamoting kahoy? Dahil sa mga nasabing side effects, ang kamoting kahoy ay dapat i-consume in moderation. Ang recommended daily intake ng kamoting kahoy ay 1/3 to 1/2 cup o 73 to 113 grams per serving. Pero paano mo nga ba masisigurong safe na kainin ang kamoting kahoy? Para maiwasan ang cyanide poisoning, balatan ng mabuti ang kamoting kahoy dahil halos taglay nito ang nasabing chemical. Ibabad ito sa tubig ng 48 to 60 hours bago lutuin para mabawasan ang taglay nitong harmful chemicals. Pagkatapos, lutuin ito ng mabuti bago kainin. Pwede mo itong pakuluan, ihawin o i-bake. Ikaw, kumakain ka ba ng kamoting kahoy?